Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Transfusion na napalabas noong 2013. Ito ay patungkol sa dating sundalo na kinaharap ang daang-daang mga kriminal magawa lamang niyang maprotektahan at mailigtas ang anak niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa Iraq kung saan ipinakilala ang isang SAS sniper na si Ryan Logan na pumapatay ng 2 banta ng terorista. Kasunod nito, pumapasok ang isang grupo ng mga sundalong tropa sa isang kalaban na bunker. Natuklasan ng mga puwersa ang isang Iranianong lalaki sa loob at pinabagsak ang ilang mga kasapi. Habang tinatanong siya tungkol sa lokasyon ng kanilang target, isang leader ng isang organisasyon, binaril ni Ryan ang paparating na kalaban, ngunit siya'y nasugatan. Habang siya'y bumabagsak sa lupa, tiniyak sa kanya ng kanyang pinuno na si Johnny na siya'y mabubuhay. Sa susunod na eksena, umiikot ang kwento kay Ryan at sa kanyang anak na si Billy, na nagtutulungan sa isang pangangaso. Si Ryan ay nagdadala ng kanyang anak na si Billy sa pag-akyat ng bundok na tila humahanga sa kanyang ama. Hiniling ni Ryan kay Billy na barilin ang isang USA bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, ngunit siya, na hindi handa sa gawain, ay kinakabahan at tumangging gawin ito. Ngunit si Ryan ang nagtapos ng buhay ng USA. Ang pagpatay ay nagdulot ng damdaming tapang sa isipan ng batang si Billy. Pagkatapos ay ipinakita ni Ryan kay Billy kung paano nang maayos na paano alagaan ang isang kutsilyo. Tinubukan ito ng maliit na bata, ngunit nasugatan ang kanyang daliri. Kahuli, habang siya'y naglalakbay mag-isa sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang batang tuta. Habang hinihimas-himas niya ito, biglang sumulpot ang isang matandang aso at sumalakay sa kanya. Takot na takot, tinawagan niya ang kanyang ama, ngunit pinatay ng huli ang aso. Walang dadang magdudulot ng pangmatagalang epekto sa kanyang kaisipan si Billy dahil sa pangyayaring ito. Ngayon, pumunta tayo sa bahay ni Ryan, kung saan masayang namumuhay ang lalaki kasama ang kanyang asawang si Justine, ang kanilang anak na si Billy, at ang kanilang hindi pa isinilang na anak. Nagpaligaw si Billy sa palanggana habang tinutulungan siya ng kanyang ina. Iniisa-isa niya sa kanya ang nangyari pagkatapos nitong mapansin na may sugat sa daliri siya. Makalipas ang ilang sandali, tinanong niya si Ryan kung kailanman ay maging katulad siya ng tapang niya. Tinagot ni Ryan na ang pagtangging patayin ng USA, sa kabila ng panganib na ma-disappoint ang kanyang ama, ay isang tanda ng tapang. Mas pinahahalagahan ng kanyang mabibining isipan ang unang halimbawa kahit na pinuri siya ng kanyang ama sa bandang huli dahil sa kanyang tapang na ipagtanggol ang sarili. Ang mapaminsalang pagmamalaki ng lalaking ego ay nagiging dahilan ng kawalan ng kumpiyansa ni Billy sa sarili, palaging pakiramdam niya'y hindi umaabot sa inaasahan, pagkatapos masangkot sa serye ng mga kapahamakan. Kinabukasan, siya'y bumangon ng maaga at tumulong sa kanyang ama sa paggawa ng mga sandwich. Pagkatapos nito, si Mrs. Ryan at siya ay nagsikap na pumili ng pangalan para sa kanilang inaasahang anak na babae. Pumupunta si Ryan sa trabaho, kung saan sinisikap niyang ihanda sa isip ang isang grupo ng mga sundalo, na papunta na para sa isang misyon sa Iraq. Samantalang dinala ni Ryan si Billy sa paaralan, biglang nadamay ang sasakyan ng asawa niya sa isang aksidente. Ang aksidenteng iyon ay ikinamatay ng babae at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Si Billy na lamang ang natirang buhay, na labis na takot at tinitigan ang katawan ng kanyang ina. Ang kwento ay lumundag ng 6 na taon, kung saan natutunan natin na kinailangang umalis ni Ryan sa hukbong sandatahan upang alagaan ang kanyang anak. Si Ryan ay nagdaranas ng malupit na post-traumatic stress disorder, at paminsang-minsan ay nakakakita ng imahe ng kanyang yumaong asawa, si Justine. Ang laban niya para sa kanyang pamilya ay nagtulak sa kanya at kay Billy na lumipat sa Australia, at mas lalo pang lumala ang kalagayan matapos ang ilang insidente ng kalokohan ni Billy bilang isang teenager, na nagdulot sa kanya na mapadpad sa hukuman. Tinabi ng federal judge kay Ryan sa isang pagdinig na mawawalan siya ng karapatan sa pangangalaga kay Billy kung hindi niya tulungan si Billy na manatiling mababa ang profile nito. Sa loob ng sasakyan, wala ni isang salita ang binitiwan ni Ryan at Billy. Isang araw, nakatanggap si Ryan ng mensahe mula sa kanyang lumang kaibigan, si Johnny, na naghahanap ng pagkakataon na makipag-usap. Pagkatapos, napanood natin si Billy na gamit ang karayom para tusukin ang balat ng kanyang daliri sa banyo. Worry ko, hindi pa lubusang gumaling ang trauma niya mula sa pangyayaring may kinalaman sa kutsilyo sa simula ng pelikula. Isang araw, sila ay pinatawag sa opisina ng prinsipal ng paaralan. Ang pamunuan ng pribadong paaralan ni Ryan ay nag-e-exert ng presyon sa kanya dahil sa hindi nabayarang matrikula.
Pinayuhan si Ryan ng prinsipal na ilipat si Billy sa isang pampublikong paaralan dahil kasama rin ito sa mga estudyanteng nagtataksil sa kanilang mga aral. Gayunpaman, ipinapangako ni Ryan sa prinsipal na babayaran niya ang matrikula sa lalong madaling panahon at magbabago si Billy. Sa mga sumunod na pangyayari, nag-cross ang landas niya sa kanyang dating kasamahan sa isang napakahirap na kalagayan. Ikinwento sa kanya ng kaibigan ang kanyang mahirap na kalagayan sa pamilya, niloloko siya ng kanyang asawa, at hindi na siya kinakausap ng kanyang mga anak. Samantalang si Ryan, hindi makapagbigay ng magandang salaysay tungkol sa kanyang anak. Humihingi si Johnny ng tulong kay Ryan para sa isang maliit na trabaho. Ipinapangako sa kanya ni Johnny na hindi ito tatagal ng matagal at gagawin nila ito ng gabing iyon. Bagaman hindi ito ipinakaklero ng detalyado, malamang na ito ay isang ilegal na gawain. Isang araw, habang kumakain, nakita natin si Ryan at Billy na kumakain ng walang kahit isang salita na pinapalitan. Malinaw na hindi maganda ang relasyon ng ama at anak. Nang araw na iyon, pumunta si Ryan sa trabaho at sinikap na ibenta ang mga produkto ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya sa isang manggagawang nasa warehouse. Gayunpaman, siya ay pinaalis. Samantalang nag-uusap sina Billy at Johnny, inikwento ni Johnny kay Billy ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban kasama si Ryan sa Iraq. Nang tanungin ni Billy kung pumatay ba ang kanyang ama ng tao, sinabi ni Johnny na ang kanyang ama ay isang bayani at magaling na pumapatay. Sa lalong madaling panahon, dumating si Ryan, at sinabi ni Johnny sa kanya na kailangan nilang pag-usapan ang trabahong iyon ng sabay. Sinabi niya na kailangan niyang pakainin muna ang kanyang anak, at pagkatapos noon, pwede silang magkita sa bar. Makalipas ang ilang oras, nagkita sila, at bagaman nag-atubiling una, tinanggap niya rin ang alok nito, matapos maharap ng mga problemang mas lalo pa sa trabaho. Noong gabi, kinuha ni Ryan ang isang baril mula sa mesa sa tabi ng kama, at nangarap na kausap ang kanyang asawa habang siya'y kinakalma. Sa sumunod na araw, nakita si Billy na nagkikita-kita ng mga bagong kaibigan at inikwento sa kanila ang mga karanasang digmaan ng kanyang ama na natutunan niya kay Johnny. Nang gabi na iyon, pumasok sina Ryan at Johnny sa isang apartment habang may dalang armas. Sa loob, binaril nila ang isang tao, at saka ay binyantaan ang isa pa. Nagnakaw ang dalawa sa tagwan ng dealer, na, sa kabilang banda, kaibigan ni Johnny. Natuklasan ni Johnny ang isang binata na tumawag ng tulong gamit ang kanyang telepono. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Lumapit si Ryan sa pinto at tiningnan ito sa pamamagitan ng peephole. Tinabihan siya ni Johnny na buksan ang pinto, at pagkatapos gawin ito ni Ryan, wala nang lalaki sa labas. Paalala ni Ryan sa kanila na sinabi niya sa kanila na hindi na nila kailangang magpaputok sa labas. Bukod dito, iginiit niya na naririnig niyang dalawang putok na nagpapahiwatig na tiyak na pinatay ni Johnny ang binatang nangakong tulong. Sa gabi na iyon, nanaginip si Ryan ng isang masamang panaginip, at narinig ito ni Billy na kinukunan siya ng kanyang asawa. Kinabukasan, tinanggal si Ryan sa kanyang trabaho bilang sales representative, matapos ang insidente ng di kanais-nais na asal. Isang araw, inalok si Billy ng kanyang mga bagong kaibigan na manigarilyo ng marijuana, ngunit tumanggi siya. Nang asarin siya ng mga iyon, may isang lalaki na dumpense kay Billy. Mamaya, matapos pasalamatan siya nito, inamin nito na subukan na niyang gumamit ng marijuana dati ngunit nahuli, kaya kung gagawin niya ito ulit, siya ay paparusahan. Nakipagkaibigan si Billy sa bagong kaibigan na ito, na kalaunan ay inimbitahan siya sa isang salo-salo. Pumunta si Ryan para makipagkita kay Johnny at sinabihan siya na kailangan niyang ng bagong trabaho dahil nawalan siya ng dati. Ngayon, hindi na maiwasang tulungan ni Ryan si Johnny sa kanyang kriminal na gawain. Sa gabi, kinuha niya ang kanyang baril, at bigla siyang ginulat ni Billy, at tinanong kung siya ay pupunta ng pamumundok. Ngumiti si Ryan at tinanong si Billy kung gusto niyang muling magpunta ng pamumundok, tulad ng ginagawa nila noon nang sila ay mas bata pa. Humiling si Billy ng pahintulot para pumunta sa salo-salo ng kanyang bagong kaibigan, at pinayagan siya ni Ryan. Sa sumunod na eksena, makikita si Billy na nag-e-enjoy sa isang gabi ng pag-iinuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, nasa kanyang posisyon na ang sniper na si Ryan, habang nag-aaway si Johnny sa dalawang tao. Galit na galit ang lalaking may balbas dahil kahit sa mga pagtanggi ni Johnny, siya'y kumbinsidong si Johnny ang pumatay sa batang lalaki na humingi ng tulong. Dito, lumalabas na malinaw na si Johnny ay kasabwat ng mga kriminal at siya'y nagtaksil sa kanila. Pagbalik kay Billy, natagpuan ng kanyang mga kaibigan ang sasakyan ng ama ng isa sa mga batang iyon, at hinimok si Billy na magmaneho. Sa oras na iyon, bumalik si Ryan sa kanilang bahay at tumanggap ng tawag mula sa isang tao. Natagpuan ni Ryan si Billy, ang kanyang mga kaibigan, at ang sira-sirang kotse.
Napagtanto niya na nagiinuman ang mga binata, at sinabihan si Billy na bumalik sa loob ng kotse. Pagdating sa kanilang bahay, si Billy ay tumakbo patungo sa banyo at naglock ng pinto. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lagari upang subukang tapusin ang kanyang buhay, ngunit nagtagumpay si Ryan na buksan ang pinto at bigyan siya ng pampatulog. Upang maiwasan ang pagkakabilanggo ni Billy at sa huli ay paghiwalayin sila, sinunog ni Ryan ang kotse upang linisin ang ebidensya, at kinabukasan, pinanood niya ang mga bombero na patayin ang apoy. Pumunta si Ryan sa may-ari ng kotse, ang ama ng kaibigan ni Billy. Ipinakita ni Ryan na siya ang nagsunog ng sasakyan at inirerekomenda niyang i-report ng lalaki ang sunog at kunin ang pera mula sa kumpanya ng insurance. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na kung malalaman ng pulis ang totoong pangyayari, may panganib siyang makulong. Kaya't plano niyang tawagan ang pulis at iulat si Billy. Tinigilan siya ni Ryan sa pamamagitan ng pangako ng perang gantimpala. Si Billy ay nasa ospital, kung saan siya ay ginagamot sa kanyang braso. Si Ryan ay naghihintay sa kanya sa pasilyo at nagkaroon ng naalala. Kinausap siya ng isang doktor na nagbabalita na ang kanyang asawa at kamakailan lamang isinilang na anak ay pumanaw na. Siya ay nagulat at hindi alam kung anong sasabihin. Bumalik sa kanilang bahay sina Ryan at Billy nang lapitan sila ni Billy sa kasalukuyan. Ipinahayag ni Billy na nadinig niya ang kanyang ama na nagsasalita sa kanyang ina sa kotse at nais niyang pag-usapan ito ng kanilang magkakasama. Sa huli, desperadong hinihingi ni Ryan kay Johnny ang malaking halaga para bayaran ang kotse. Sinabi ni Johnny na mayroon siyang maliit na trabaho, ngunit ipinunto niyang may isang taong kailangang patayin, at pumayag si Ryan. Ang dalawang magnanakaw na kasama ni Johnny ang mga sumusunod na taong nakatagpo ni Johnny. Tinanong si Johnny ng dalawang galit na lalaki kung saan niya nilagay ang pera na kinuha niya habang pumapasok ang mga ito sa kanyang sasakyan. Umamin siya na nasa likod na kwadro ang pera, at nang bumaba ang isa sa mga kriminal para tingnan ito, pinatay siya ni Ryan. Nang saglit, pinatay ni Ryan ang pangalawang kriminal. Sa hindi inaasahang pangyayari, may backup na bayarang mandirigma ang mga kawatan, at nagsimula ng bar-ilan si Ryan laban sa kanila. Isa-isa, pinatay ni Ryan ang lahat ng mga ito. Dumarating ang isa pang kotse, ngunit agad na pinatay ni Ryan ang driver, at sinubukan ng pasahero na hawakan ang manibela. Tumakbo si Ryan patungo sa kalsada, nakagawian ng kotse, at nilabanan ang huling kawal ng kriminal. Habang inilibing ni Johnny ang mga bangkay, sinabihan niya si Ryan na umuwi na. Pagbalik niya sa bahay, isang nakakatakot na takot ang bumabalot sa kanya. Kinabukasan, sinabihan niya si Billy na kailangang maglipat sila ulit, anupat natatakot na baka sila ay madamay sa mas malalang gulo. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Billy sa kanyang ina, na sinasabi niya na dapat ay siya ang namatay sa halip na ito, habang kinokontrol siya ng kanyang mga kawalan ng kumpiyansa. Si Ryan, galit at labis na nababahala, halos ay bumangon ang kanyang kamay laban sa batang lalaki, ngunit iniwasan niya ito. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang asawa at ni Billy pagkatapos ng aksidente, sapagkat pareho silang dugo at mahirap sagipin ang dalawa dahil sa kanilang bihirang set ng antigens. Sa araw na iyon, lumapit din si Ryan sa may-ari ng sasakyang nasunog, at pagkatapos ibigay ang pera, binalaan niya ito na itigil ang pangungontrol sa kanya. Sa isang alaala, ipinakita na ang aksidente ng kanyang asawa ay dulot ng kawalan ng pakialam ng isang lasing na driver. Bilang resulta, matapos malaman ang pangyayari, natagpuan ni Johnny ang driver na seryosong sugatan, at nagdesisyon na patayin ito bilang aktong paghihiganti. Sa kasalukuyan, si Johnny ay lasing, at sumasayaw sa kanyang bahay. Sa sandaling iyon, isang mandirigma ang biglang sumalakay at atake sa kanya. Tinaga siya, ngunit nakayang patayin pa rin ang nag-atake. Si Johnny, takot na takot, pumunta sa bahay ni Ryan upang humingi ng tulong sa pagtalo sa mga mandirigma na nag-aatubiling habulin siya. Matapos ang maikling argumento, tinanggihan ni Ryan ang kanyang hiling at pinaalis siya. Si Johnny, labis na nadismaya, nagkunwaring nagbabalik loob, at nagulat si Ryan sa isang laban. Pinipilit niyang mapatay si Ryan sa pamamagitan ng baril, at halos siyang barilin. Ngunit si Billy ang pumatay sa kanya, gamit ang parehong baril na ayaw niyang gamitin noong siya'y mas bata pa. Nakikita natin ang isang ama at anak na nagkakaroon ng koneksyon habang nagda-driving lessons, at sa wakas ay nagkakaroon ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang mga saloobin sa isa't isa. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.